Tyler's POV. Nandito kami ngayon sa mansion ng Arojas. Hindi ko magawang mahiwalahi sa mahal ko. Sobrang saya ko na muli kaming magkasama. Darating sila mommy sa susunod na araw, at may sorpresa ako sa iyo pagdating nila. Wika niya. Napangiti ako, dahil hindi ko naman kailangan ng kahit na anong bagay sa mundo, siya lang ang kailangan ko, at ang magiging mga anak namin, yun lang ay sapat na sa akin. Nakasandig ang kanyang ulo sa aking dibdib, magkakaharap kami ngayon dito sa living room, at nanonood ng movie kasama ang kapatid niya, at ang best friend niya. Bumulong ako kay Amira, dahil ayokong marinig ako ng kanyang kapatid. Magkasintahan ba ang kakambal mo, at ang best friend mo? Tingnan mo sila, at para silang magkasintahan sa pwesto nila. Nakahiga si Krisha sa kandangan niya, bulong ko na ikinatawa ng mahina ni Amira. Naiinggit ka lang yata sa kanila, sige na nga at umayos ka ng upo, at maihiga din ako sa kandangan mo, wika ko sabay tawa namin ng mahina. Hinalikan ko si Amira sa kanyang lobby, at isang unang maliit ang tumama sa ulo ko, kaya paglingon ko ay salubong na. Kilay ni Jeffrey ang humarap sa akin. Bro, parang ito ang unang beses na mahahalikan ang kakambal mo ah. Naiinis kong ani, na ikinatawa ng mga kaibigan ko, at ni Amira. Natawa na lang din ako, at napapailing sa kapatid ng mahal ko. Bakit parang hindi ako sanay na may kapatid si Amira? Sanay kasi ako, na nagagawa ko sa kanya ang lahat ng gustuhin naming dalawa. Gusto ba ninyong mag-bar tayong lahat wika ng kanyang kakambal? Napangiti naman ako, dahil iyon talaga sana ang plano namin, kaya kami hindi pa umuwi, gusto talaga sana namin silang ayain na pumunta ng bar. Napagkasunduan namin na mag-bar na lamang, kaysa ang manood ng movie. Mabilis na umakyat sa itaas ang dalawang magkaibigan, upang magpalit ng kanilang isusuot. Hindi naman nagtagal ay sabay silang bumababa ng hagdanan, kaya napatayo ako nang bigla nang makita ko ang suot ni Amira na damit. No, magpalit ka doon. Malakas kong sabi, na ikinatingin ko kay Jeffrey, dahil sabay pala kaming napatayo, at sabay pa naming sinigawan ang dalawa sa suot nila, dahil pareho silang nakaskirt na sobrang igsi, at pang-itaas na litaw na ang pusod, nakatube pa. Oo ninyo ha, nakainggos na wika ni Krisha, kaya sinaman ko ng tingin si Amira, kaya nagmamadali naman siyang umakyat sa itaas, kasunod ang kanyang kaibigan. Nakakinis kayo, inis na wika ni Krisha, habang si Amira ay hindi naman kumibo, at umakyat lang muli sa itaas. Nagkatinginan kami ni Jeffrey, at una siyang tumingin sa ibang direksyon, na tila iniiwasan ang aking mga titig. Mahal mo no. Ani ko na hindi naman siya kumibo. Natawa ako ng mahina, at bumalik ako sa aking pagkakaupo. Si Blake ang mahal niya, at hindi ko kayang palitan ang best friend ko sa puso niya. Wika niya kaya na pabuntong hininga ako. Pero mahal mo siya. Kung mahal mo bro, subukan mong ipaalam sa kanya, ipakita mo sa kanya na mas karapat-dapat ka, kaysa kay Blake. Gawin mo ang lahat upang mapaibig mo ang kaibigan ng kakambal mo. Saad ko, at isang malalim na bantong hininga ang pinakawalan niya. Kung sana nga ay ganoon lamang kadali iyon. Madalas ko siyang mahuling umiiyak sa kanyang silid. Madalas niyang naiiwang bukas ang pintuan ng kanyang silid, kapag sinisilip ko siya, ay naririnig ko ang kanyang pag-iyak, at pagtawag sa pangalan ng kaibigan ko. Makikita ninyo siyang tumatawa ngayon. Pero kapag napapag-isa na siya, ay doon niya ibinubuhos ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Paano ko ba mapapalitan sa puso niya, ang kaibigan ko, kung ang lahat ng ginagawa ko sa kanya, ay si Blake pa rin ang naiisip niya? Mahirap bro, dahil kahit na ano pa yata ang gawin ko, ay hindi na mawawala sa puso niya ang lalaking minamahal niya. Ang kaibigan kong si Blake, wika niya. Hindi naman agad ako nakakibo. Ako man, ay hindi ko magawang kalimutan ang pagmamahal ko sa kakambal niya, kaya napaka-imposible nga na basta na lamang maibabaling ang pagmamahal sa kanya. Hindi na kami kumibo, hindi na ako nagsalita tungkol sa kaibigan ng mahal ko, at hinintay na lang namin sila na bumababa muli ng hagdanan. Hindi naman nagtagal, ay patungo na kami sa bar na pag-aari naming magkakaibigan. Sa akin nakasakay ang mahal ko,
At tila ba gusto ko nang dumiretso sa kondo ko, upang masarili ko nang muli si Amira. Pero alam kong ikakagalit ito ng kakambal niya, kaya kahit gustuhin ko man, ay hindi ko magagawa. Pero lalasingan ko si Jeffrey mamaya, para naman masarili ko na ang mahal ko. Bakit ka nakangiti? Ani sa akin ni Amira. Hindi ko man lamang namamalayan na nakangiti na pala ako. Hinawakan ko ang kanay niya, at idinikit ko ito sa aking lobby, at hinalikan ko habang sa kalsada pa rin ako nakatingin. Mahal na mahal kasi kita, at ang saya-saya ko ngayon, dahil kapiling na ulit kita. Hindi man tayo pinapahintulutan na magsama na agad sa iisang bubong, pero masaya pa rin ako na kasama kita ngayon, at akin ka na ulit. Wika ko sa kanya, at isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang lobby. Nakarating kami ng bar, agad kong inalalayan palabas ng aking sasakyan ang mahal ko, at kinuha ko ang kanyang kamay, at pinagsalakap ko ang aming mga palad, habang naglalakad kami papasok sa loob ng bar na pag-aari naming magkakaibigan. Pinisil ko ang kanyang palad, at pahila ko siyang idinikit sa katawan ko, at inakbayan ko na siya. Gusto kong makita ng lahat ng tao, na akin ang babaeng kasama ko, gusto kong makita ng lahat, na wala nang maaari pang makapagpahiwalay sa amin. Inalalayan ko siyang maupo, nang makarating na kami ng VIP area. Tumabi agad ako sa kanya, at baka. Unahan pa ako ng magaling niyang kapatid, kaya pagkaupo niya ay hinaila ko agad ang silyang bakante, at naupo ako sa kanyang tabi. Ang bilis takot maunahan. Ani ng kanyang kapatid. Natawa si Amira, at napapailing pa, lalo na nang inakbayan ko na siya. Walang aagaw ng kakambal ko sa iyo, takot lang nila sa grupo mo. Wika pang muli ng kakambal niya. Natawa na lamang ako lalo na nang tinapik na niya ako sa aking balikat. Huwag kang mag-alala bro, pagdating ng mga magulang ko sa susunod na araw, ay sigurado akong mababago ang buhay mo. Hintayin mo na lang sila, bakas ng gabi ang flight nila, kaya sa darating na araw, ay nandito na sila ng Pilipinas. Wika niya na ikinanoot ng noo ko, at napatingin ako kay Amira. Isang matamis na ngiti na naman ang gumuhit sa kanyang lobby. Huwag ka nang magtatanong, mag-enjoy na lang tayo ngayong gabi. Wika ng mahal ko, kaya nagkibit balikat na lamang ako, at iniabot ko ang iced tea sa aking mahal. Inisang tungga ko agad ang hawak kong kapata, na may lamang alak, habang nakikinig ako sa mga kwento ng mga kaibigan ko. Nagkukwento sila kay Jeffrey tungkol sa 3 linggo naming travel, upang mahanap namin ang kinaroroonan nila, at mapigilan ko ang kasal. Alam naming darating kayo, naikwento sa akin ni Daddy na kinausap siya ni Tito Desmond, sinabing nakialam na ang kanyang anak, kaya wala na siyang magagawa pa. Nalaman niyo na rin kung saan mahahanap si Vera, kaya nga kinausap ko agad ang kaibigan ko na si Blake, na siya na lamang ang umurong sa kasal. Ganun din si Daddy, kinausap niya ang mga magulang ni Blake, upang ipaalam sa kanila ang pagdating ninyo, pero nagbaka sakali silang lahat, na baka malate ka ng dating ay makapag-aido sa kanya ang kakambal ko. Muntik na. Bro, nakaay na si Vera nang pinatigil mo ang kasal, kaya ayun luhaan ang isa. Wika ni Jeffrey. Alam mo ba na napakasaya ko nang dumating ka? Akala ko ay hahayaan mo na lamang na mawala, lahat ang pagmamahalan natin. Nalaman ko kila Daddy ang tungkol kay Pamela, at sa pamilya niya, nagagamitin nila kayo upang may salba ang lahat ng ari-arian nila. Sinubukan kong sabihin sa iyo ng araw na nagkita tayo sa mall, pero mas pinanagan mo siya, kaya sobra akong nasaktan, at muli akong lumayo. Wika ni Amira. Isang mahigpit na yakap ang ibinigay ko sa kanya, sabay halik ko sa kanyang lobby. I'm sorry kung nabulagan ako sa galit mahal ko. I'm so sorry kung naniwala ako sa mga sinasabi nila, wika ko, at tango lamang ang isinagot ni Amira sa akin. Well, kalimutan na natin iyan. Nandito tayo para magsaya, at mag-celebrate, dahil masaya na ang kapatid ko, iyon naman ang mahalaga sa akin. Wika ni Jeffrey, sabay taas niya ng kanyang kapata, kaya itinaas din namin ang hawak namin at pinaguntog naming lahat ito. Cheers! Ani naman ng lahat, at masaya na kaming nag-inumang magkakaibigan, kasama ang kapatid ni Amira. 10:00 na ng umaga, at hinihintay na namin ang kamiting namin na si Mr. Tuazon, na gustong magbukas ng isang restaurant sa Quantumville 2.
Inopen naming magkakaibigan sa ibang mga businessman, ang malawak na lupain, kung saan ay halos patapos ng proyekto namin, ang Quantumville 2, upang makapagtayo sila ng ilang negosyo sa bakanteng lote, na inilaan talaga namin sa loob ng village. Sa harapan naman nito ay ang MDD Mall, na pag-aari naman ni Marcus. Almost finished na rin ito, at dahil sa sobrang laki ng itinayo nilang mall, ay nagbibigay naman ito ng atraksyon sa mga taong nagnanais na magtayo ng business sa loob ng Quantumville 2. Hindi nagtagal, ay tuluyan na ngang dumating ang hinihintay namin, at nagsimula agad ang mahaba, at maproseso naming meeting, na inabot lang naman ng 6 hours, dahil hinintay din namin dumating ang ilang gustong mag-invest, at magtayo ng negosyo sa loob ng village. Nakakatuwang isipin, na ang quantum project naming magkakaibigan ay napalawak namin, at mayroon na rin kaming Quantum Twin Tower, na malapit na ring matapos. Sinisimulan na rin ang namin Quantum Mall, at soon naman ay sisimulan na ang Quantum Park Rides, naming magkakaibigan. May proyekto din kaming Quantum Hotel, na hindi pa natatapos ang blueprint, pero sa hotel project na ito, ay gusto namang magbigay ng share ng magpinsan na si Marcus, at si Hugo, kaya sa darating na linggo ay panibagong meeting na kasama naman sila, upang pag-usapan ang tungkol dito. Habang tumatagal, ay sumisikat ang quantum project naming magkakaibigan, at nagiging usap-usapan na ito hindi lang sa social media, kung hindi sa iba't ibang bansa din. Mas nagiging busy tuloy kami ngayon, dahil sa proyektong quantum namin dahil sa dami ng mga negosyanteng gustong mag-invest sa aming magkakaibigan. Bawat magulang namin, ay proud na proud dahil sa mga proyekto naming napagtatagumpayan, pero syempre, hindi namin kinakalimutan, ang mga responsibilidad namin sa kumpanya ng mga magulang namin, dahil hindi naman kami aabot sa ganitong tagumpay, kung wala ang tulong ng aming mga magulang. Hindi naman nagtagal ay natapos na rin ang lahat at para kaming mga lantang gulay na kanya-kanya ng pwesto, sa malaking sofa sa loob ng aking opisina. Si Leon naman ay nahiga sa carpet, at iniuunat ang kanyang likod. Iba na talaga kapag tumatanda, sinasakitan na ng likod. Ani ni Eman, oo na. Ikaw na ang bunso, pati utak bunso. Ganting pang-asar naman ni Leon, kaya mas lumakas ang tawanan naming lahat. Para kaming mga batang nagbibiroan, ganito kami parati kapag pagod ang katawan namin, at way namin ito, upang mabawasan ang pagod na nararamdaman namin. Ikaw man ang maghapong nakaupo, at walang ginawa kung hindi ang magsalita ng magsalita, talagang nakakapagod. Ano ang next nating gagawin? Tanong ni Darren, na tumabi na rin kay Leon sa sahig na carpet, at iniunat ang kanyang likod. Iba na talaga kapag matatanda na ang mga kaibigan ko. Wika ni Eman na ikinatawa naming lahat. Let's go to my restaurant, tatawagan ko na sila para ihanda ang mga kakainin natin. Hindi pa nga tayo kumakain ng lunch kaya let's go, at kanina pa ako gutom na gutom, wika ni Jethro, kaya naman nagmamadali kaming tumayo, at kanya-kanya kaming dampot ng mga coat namin. Nakarating agad kami sa restaurant na pag-aari ni Jethro. Pagkaupo namin sa private room na pinareserba ni Jethro, ay naupo lang agad ako na nakatalikod sa glass door ng private room na to. Uminatinat pa ako, at pilit kong inire-relax ang likuran ko, dahil maging ako ay nakakaramdam ng matinding pagod. Same na lang ba ang orderin natin, o may mga gusto kayong idagdag? Ani ni Jethro. Nagkibit balikat lamang dahil wala namang problema sa akin, kung same pa rin ang ipapaluto nila, dahil lahat naman ng pagkain sa restaurant ni Jethro ay masasarap. 20 minuto lang ang hinintay namin, at nagsimula ng magdatingan ang mga pagkaing in-order ni Jethro, at dahil bagong luto ito, ay humahalimuyak ang bango nito sa loob ng silid na ito. Naalala ko tuloy noong una kong dinala dito si Amira, hindi siya makapaniwala sa presyo ng bawat pagkaing kinakain niya. Halos hindi niya ginalaw ang pagkain niya, kasi namamahalan daw siya. Natawa kami noon nila Jethro, dahil lagi niyang sinasabi na hindi niya kayang lunukan ang pagkain, dahil ang mahal daw ng binayad ko, hanggang si Cole Okoy, ay sinabi na ang totoo, na wala akong binayaran sa mga pagkain kahit magkano, at lagi kaming kumakain ng libre sa restaurant niya. Tawang-tawa ako sa tuwing naaalala ko ang reaksyon ng mukha ni Amira, at hindi pa ako kinausap ng dahil lamang sa simpleng pang-aasar na ginawa ko sa kanya. Dude, okay ka lang ba?
Tumatawa ka kasing mag-isa, wika ni Eman, habang patuloy sa pagsubo ng pagkain, pero ang mga mata ay sa akin nakatingin. Hindi ko siya pinansin, at lalo pa akong natawa, kaya napapailing na lamang sila sa akin. Huwag mo nang pansinin yan, at nasa heaven ang isip niyan. Gustong-gusto nang makascore ulit kay Amira, pero may mga gwardya civil na matitinik, at hindi talaga iniwanan ang kanyang mahal, wika naman ni Aaron, ako na naman ang nakita ninyo mga buwisit kayo. Kumain na nga lang kayo dyan. Naiinis kong. Ani sa kanila, napapailing na lamang ako sa kanila. Pero totoo ang sinabi ni Jethro, masyado naman kung bantayan ni Jeffrey ang kakambal niya, parang hindi marunong magmahal, at hindi nauunawaan ang pangangailangan ng isang lalaki. Pero okay lang naman, dahil makapaghihintay pa naman ako, pero kapag nakakuha ako ng tiyempo, ay sisiguraduhin kong isusulit ko na. Humugat ako ng malalim na bantong hininga, at sumandal ako sa aking upuan. Napatingin naman sila sa akin, at napakunot pa ang noo nila. May problema ba bro? Kung may problema ka, nandito lang kami, at handang makinig sa iyo, at kung kailangan mo ng tulong namin, ay handa ka naming tulungan anumang oras. Ani ni Leon na tumigil na rin sa pagkain, at pinakatitigan ako. Muli akong humugat ng malalim na paghinga, at nilero ko ng tinidor ang steak na nasa plato ko. Alam ninyo kung gaano ko kamahal si Amira, alam ninyo na mababaliw ako kapag nawala sa buhay ko ang babaeng pinakamamahal ko. Siya lang ang buhay at kaligayahan ko, katulad kung paano ninyo minamahal ang mga asawa ninyo. Ganoon ko kamahal si Amira, kahit hindi pa kami isang pamilya, at wala pa akong matatawag na mga anak, wika ko sa kanila, kaya mas lalong napakunot ang kanilang noo, na tila ba hindi nauunawaan ang simpleng sinabi ko. Matagal na naming alam na mahal mo si Amira, unang pagkikita nyo pa lang sa bar, noong gabing tinulungan mo siya sa mga lalaking nambastos sa kanila, noon palang nakita na namin ang kakaibang kislap sa mga mata mo, na hindi namin nakikita sa mga naging kasintahan mo na dumaan sa buhay mo. Wika naman ni Aaron. Dude, hindi ko sila mga kasintahan, mga pampainit ko lang sila at kailanman ay wala akong balak na seryosohin ang mga yon. Ani ko na ikinatawa nila. Para namang hindi nila alam na sa aming magkakaibigan, iisang babae lang naman ang mga sineryoso namin. Well, except kay Aaron na may naunang fiancé na muntikan na niyang pakasalan, bago dermating sa buhay niya si Ariana. Kay Emma naman, ay hindi naman talaga totoong pagmamahal ang naramdaman niya noon, sa una niyang fiancé, ginamit niya lamang ang babaeng iyon, upang pagtakpan ang tunay niyang nararamdaman para kay Roxanne. Bawat isa sa amin ay may malalim na pinagdaanan sa bawat nakarelasyon namin, ang kagandahan lamang sa kanila, ay napagtagumpayan nila ang kanilang pag-iibigan, at nakabuo na sila ng sarili nilang mga pamilya, samantalang ako, heto at mag-isa pa ring natutulog sa aking silid, mag-isang kumakain sa loob ng kondo ko, at wala man lamang akong pampaalis ng pagod katulad nila na may mga anak na. Guys, gusto kong mag-propose sa kanya, gusto ko siyang pakasalan, malapit na ang birthday ni Amira, kaya doon ko gagawin ang pag-propose ko sa kanya ng kasal. Matutulungan ba ninyo akong gawin ang mga pinaplano ko? Wika ko sa mga kaibigan ko na ikinatuwa naman nila. Ito na ang tamang panahon, gusto ko na talaga siyang makasama ng panghabang buhay. Kung pahihintulutan nga lang sana ako ng mga magulang niya, pakakasalan ko na agad siya ngayon din, pero syempre nirerespeto ko pa rin ang kagustuhan nila. Nauunawaan ko naman ang sitwasyon nila. Tutulungan ka namin sa paghahanda, basta magsabi ka lang kung kailan, at kung ano ang gagawin, at makakaasa ka na lahat kami ay tutulungan ka. Hindi mo kailangang humingi ng tulong dahil kusa kaming tutulong para sa iyo. Wika naman ni Leon. Napapangiti ako sa aking naiisip, ang problema ko lang ay kung saan ba nila gaganapin ang kanyang kaarawan, kung dito ba sa Pilipinas, o sa ibang bansa, pero maging saan man yan, ay hindi naman mahalaga sa akin, dahil makakarating ako, kahit saang parte man yan ng mundo. Thanks guys. Alam ko namang maaasahan ko talaga kayo. Hindi na ako makapaghintay pa, gustong-gusto ko na talaga siyang pakasalan para makabuo na rin ako ng tatawagan kong pamilya. Gusto ko nang magkaanak, wika ko. Hindi mawala ang ngiti ko, dahil sa wakas ay maisasakatuparan ko na rin ang pangarap ko,
na makasama na ang babaeng pinakamamahal ko. What the? Ani ni Jethro habang nakatitig siya sa mga taong pumapasok sa loob ng kanyang restaurant. Hindi ko naman nakikita dahil nakatalikod ako mula sa entrance ng restaurant niya. Hindi ba? At si Trevor yan. Paanong nangyari? Patay na si Trevor. Ani ni Jethro, kaya napalingon akong bigla dahil sa narinig ko. Maging ako ay nagulat dahil ang pagkakaalam ko ay patay na si Trevor. Nanduroon kami mismo sa libing niya, at nakita namin ang kanyang katawan na walang buhay, na nakahiga sa kabaong kaya paanong nangyari na buhay si Trevor. What the? Ani ni Eman na nakatayo na din, at pinagmamasdan ang dalawang tao na nakaupo na sa isang bilog na table. May kasama siyang napakagandang babae. Huwag nilang sabihin na pinalabas lang nilang patay si Trevor, upang makasama ang babaeng kasama niya ngayon. That's not Trevor, siya si Troy Alba, ang isa sa triplets. Wika ni Leon, na ikinagulat namin at napatingin kami kay Leon. Anong triplets ang pinagsasasabi niya? Dalawa lang naman ang magkapatid na kambal, si Trina at si Trevor. Triplets sila. Tama ang sinabi ni Leon, kaibigan ko si Troy, elementary pa lang ay magkaibigan na kami, nagkahiwalay lang ang grupo namin nila David, dahil sumama na siyang pabalik ng Amerika. Walang nakakakilala sa kanya bilang Troy, tanging si Trevor lang ang kilala ng lahat, maliban sa mga magulang at kaibigan ng pamilya nila. Ayaw na ayaw ni Troy na maging laman siya ng balita. Kaya siya namumuhay ng simple lamang, at hindi humaharap sa mga gatherings ng pamilya nila, ang gusto lang niya ay tahimik na buhay, pero hindi na mangyayari. Ngayon iyan, dahil kinakailangan na niyang harapin ang buhay niya bilang tagapagmana ng mga Alba. Siya ang tunay na mahal ng asawa ni Trevor. Huwag kayong mag-alala, dahil sa susunod na araw ay ipapakilala ko kayong lahat sa kanya, dahil gusto niyang bumili ng share sa kumpanya natin. Nagbalik lang naman siya upang pamahalaan ang kanilang negosyo, at bawiin ang puso ng babaeng minamahal niya, ang kanyang sister-in-law. Mahabang paliwanag ni Aaron, kaya napaupo ako ng tuwid, at hindi ko maalis ang tingin ko sa sinasabi niyang Troy. Naakala namin ay si Trevor. Hindi naman nila kami nakikita dito sa loob dahil tinted ang salamin. Hindi ako makapaniwala na triplets pala sila, at hindi twins lang. Guys, hayaan nyo na nga sila. Kumain na tayo, at lumalamig na ang pagkain natin, ani ni Jethro. Kaya muli akong napatingin kay Troy, at sa kasama niya. Gustuhin ko mang tanungin kung sino ang babaeng kasama niya, ay hindi ko na rin ginawa dahil lumalamig na nga ang pagkain namin. Kung sa bagay gutom na talaga ako at mas nauna pa ang doldalan namin kaysa sa pagkain namin. At dito na po nagtatapos ang 13 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming